Isa sa dinis-agree ni Mr. Soriano, mahal kong mga kapatid, sinasabi po sa atin na ito pong Sabat daw ay nilabag na ng Panginoong Hesus. Isa yan sa isang bagay na direktang minti ko in the first degree, I would say, isang malaking kasinungalingan ito. Ginagawa mo pang makasalanan si Apostol Juan. Ito po ang sinabi ni Mr. Soriano. Akin pong pakita sa inyo. Sabi ni Mr. Eli Soriano, nilabag ni Jesus ang araw ng Sabat sa panahon niya at si Apostol Juan mismo ang may sabi. Tama yan? Kalaking kabulaanan yan. Mayroon pong video mga kapatid na ibinigay po sa atin at isa ito doon sa kanyang sinasabi. At ito ang talata ang kanyang ginamit. Totoo nga naman may mababasa kanyang paglabag. Tingnan po ninyo. Juan o John 5 verse 18. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya, si Jesus ito, patayin. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kaniyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Dalawa po dito ang kasong sinabi. Nilabag ang araw ng Sabat at nakikipantay daw si Jesus sa Diyos. Ayoko muna pong i-focus yung pakikipagpantay niya sa Diyos. Dito muna po ako makipag-focus sa inyo po sa araw ng Sabat. Total, naniniwala naman sila ni Soriano na talagang kapantay si Jesus sa Diyos, Ama, sapagkat pinaniniwalaan nila ayon sa kanyang sinabi na sila nga na may magkapantay sapagkat pareho silang Diyos. Habang ang kanilang ibang membro naman nagsasabing hindi sila magkapantay. Mag-usap na lang kayo. Yung leader, yung pangulo, yung pong founder, at saka yung membro. Now, dito daw sa talatang ito po'y patunay daw na nilabag ni Jesus ang araw ng Sabat. Pakinggan po niyo ako ng maigi, mahal ko mga kapatid. Si Apostol Juan dito ang siyang nakakakita. Si Apostol Juan dito ang apostol na kasama ng Panginoon Hesus. Si Apostol Juan po dito, siya po ang writer, siya pong sumulat. Tandaan ninyo, kung anong narinig niya at anong nakita niya, isinusulat niya. Hindi niya isinusulat sapagkat yun ang kanyang ideya, yun ang kanyang gusto, yun ang kanyang gusto lamang sa puso niya. Kundi kanyang isinulat kung anong nakita niya at narinig sa aktong mga pangyayari. Kaya nga sinabi ni Juan, may grupo ng mga Hudyo o mga Hudyo na si Jesus ay gustong patayin. Yan ang sabi ni Juan sa kanyang nakita. Okay? Bakit? Ano pong sumbong ng mga taong Hudyo? Sapagkat hindi lamang ayon sa mga Hudyo, sinira ang araw ng Sabat, nakikipantay pa sa Diyos. Hindi po ito sariling nasa bibig ni Juan, hindi po ito sariling ideya ni Juan, hindi po ito sarili niyang kagustuhan, kundi kanya lamang nakita na may mga taong Hudyo na gustong si Jesus ay patayin at pinagsikapan nilang patayin kasi ayon sa mga Hudyo, nilabag ang araw ng Sabat at nakipantay sa Diyos. Now, naintindihan niyo po ba na hindi si Apostol Juan po ang may gustong magsabi niyan? Yan ba ay pwede mong sabihin, Mr. Soriano, na si Juan mismo ang nagsabi? Si Juan ang nagsulat sa mga gusto at pangyayari sa panahong kanyang nakita. Pero hindi siya mismo ang may kagustuhan. Halimbawa, pumunta ako sa isang palengke. Sabi noong may-ari ng tindahan, ang munggo ay tag 10 piso. Ang isda, tag 50 o 50 pesos. Ang tuyo, 50 pesos. Ganito. Ako'y kasama ng nanay ko. Narinig ko yun. Isinulat ko, tuyo, tika, munggo, at iba pa. Sinulat ko ang sinabi noong tao. Pero kapatid, hindi po ako ang may sabi, ako lang ang nagsulat. Iba yung nagsalita at nakapakinig ng salita at sumulat na isang salita. Walang pinagkaiba ito sa mayor at sekretary. Sabi ng mayor, Sekretary, isulat mo ang aking sasabihin. Mr. Juan de la Cruz, sulat din ng sekretary, Mr. Juan de la Cruz. Ikaw ay aking hinilingang pumarito sa aking birthday anniversary. Ikaw ay aking hinilingan sa pagparito ng aking birthday anniversary. Huwag mo akong biguin. Sulat niya. Honorable Mayor, pinirma ng Mayor. Tanong, sino ang nagdikta? Ang Mayor. Sino may sabi? Ang Mayor. Sino nagpasulat? Mayor. Kaninong salita ang pinagsusulat ng Sekretary? Mayor. Sino ang nagsulat sa sinabi ng Mayor? Sekretary. Tanong, sino may-ari ng sulat? Ang Mayor na nagpasulat o ang Sekretary siyang nagsulat? Ang may-ari, ang Mayor.
At ang mayor din po ang nagpasulat. Ginawa niya ng instrumento ang taong isulat. Ganito po yan. Si Juan ang instrumentong isinulat kung anong kaganapan. Pero hindi siya ang may gawa ng kaganapan. Yung sikapin na si Jesus ay patayin at pinagsikapang si Jesus ay kanila pong maisuplong. Hindi ang kagustuhan ni Juan. Hindi yan ang gusto ni Juan. Hindi yan ang kalooban ni Juan. Sinulat niya lang na sikapin nga ng mga Hudyo na si Jesus ay patayin. Hindi po sinasabi, mga kapatid ng kasulatan, na si Juan mismo ang nagplano na sikaping mapatay si Jesus. At hindi rin po si Juan ang nagsuplong, at hindi rin po si Juan, mahal ko mga kapatid, ang nagreklamo na nilabag ang Sabat at nagipantay si Jesus. Yan ay reklamo ayon sa sinabi ng mga taong Hudyo. Sana po naging clear ito sa inyo. Tingnan po ninyo. Totoo bang nilabag ni Jesus ang araw ng Sabat? Wala po itong pinagkaiba, kapatid. Doon po sa sinabi din sa aklat ng Mateo na kanila pong isinuplong ang mga alagad din na nilabag daw ang araw ng Sabat. Tingnan po ninyo. Ito po ang mga premises na dapat po natin pag-aralan. Number 1, mga bagay na dapat isipin. Totoo bang si Apostol Juan ang may sabi mismo na nilabag ni Jesus ang araw ng Sabat? Ang sagot, hindi. Sino may sabi? Mga Hudyo. Kalawa, totoo bang nilabag ni Jesus ang araw ng Sabat? Ang sagot, hindi. Hindi niya nilabag. Bakit niya labagin? Siya na nga nag-utos, siya pang lalabag. Ay ano ba ang background? Yun ha? Ano ba ang background? Bakit nasabi ng mga Hudyong sikapin nilang si Jesus ay patayin? Ang background kasi ganito yung kapatid. Sa aklat pong ito, atin pong mabasa na si Jesus po ay nagpagaling ng mga tao. O nagpagaling ng isang taong may sakit. Pakinggan niyo po. Juan 5, talatang 5. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Ilan ba yung 38? 38. 38 years nang may sakit. Juan 5:6. Nang makita ni Jesus na siya'y nakhandusay, yung lalaking yung may sakit, at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit. 38 years na nga, matagal na. Ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Yun po'y araw ng Sabat yun, ha? Juan 5:8. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Talatang 9. At pagdakay gumaling ang lalaki, siyempre Panginoon yan makapangyarihan siya. At binuhat ang kanyang higaan at lumakad, noon nga'y araw ng Sabat. Dito ang argumento nag-umpisa. Para kasi sa mga Hudyo, sa Hudyo hindi sa Diyos. Para kasi sa mga Hudyo, bawal ang manggamot sa araw ng Sabat. Isang tanong ko nga dito saan ba sa 10 Commandments ng Diyos na bawal manggamot sa araw ng Sabat lalo tigit pagsagip ng buhay? Walang ganon. Dagdag na lamang yan ng mga taong Hudyo. Wala yan sa kasulatan. So ano po ang background? Ang Panginoong Hesus ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Sabi ng ibang hindi naman mananampalataya, ay kung ang Sabat ay banal, ay di wag kayong manggamot. Alam nyo, mahal ko mga kapatid, kung yun po ang gusto ng Diyos, abay kadali lamang na hindi manggamot, matulog na lang tayo. Pero tandaan po ninyo, lalo na kung kayo magkasakit at masagasaan kayo. Halimbawa, nasagasaan, araw ng Sabat, kitang-kita ko, nakhandusay ka at nasagasaan ka ng 4x4, nasagasaan ka ng isang Toyota siguro pick-up, at nakhandusay ka at duguan. Ngayon, dala-dala ko Bible, nakakurbata pa ako, papuntang simbahan, sabihin mo sa akin, Brother Dison, magkakilala naman tayong matagal na, dalahin mo naman ako sa ospital, di ko kayang sarili kong itayo. Anong gusto kong sabihin sa inyo? Sorry po, Sabado ngayon, hindi po kami manggagamot at hindi po kami nagdadala ng taong ipapagamot, lalo nang hindi namin dadalhin ang tao sa ospital. Hintayin na lang po ninyong lumubog ang araw kasi pwede ko na po kayong tulungan. Kung kayo ang nadisgrasya, papayag ba kayo na pahintayin pa umagang alas 8, nakita kitang nakandusay, tapos babalikan kita pag lubog na lamang ng araw? Titiyakin ko sa inyo, ang tingin nyo sa aking reliyon, masama. Tiyakin ko sa inyo na masama ang kalooban nyo sa akin. Masama ang tingin at paningin at talagang pagkakilala nyo after all sa akin. Nandito ang taong may sakit, nandito ang taong na disgrasya. Di mo ba pwedeng tulungan at dalahin sa paggamutan?
Kung akong tanungin ninyo, dadalhin ko. Bakit? Sapagkat mahalaga at hindi kasalanan at di labag sa kautusan ng Diyos ang magligtas ng may buhay sa araw ng Sabat. Ay para sa mga Hudyo, bawal. Kaya tinanong sila ng Panginoon Jesus saan daw sa mga kautusan na bawal lang magligtas ng buhay? Or ang tanong niya, bawal ba o masama ba ang magligtas ng buhay sa araw ng Sabat? Anong nangyari? Meron ba silang bersikulo pinakita? Meron ba silang sinagot? Wala. Ano kanilang ginawa? Nanahimik na lang sila at nagkumpul-kumpul na grupo-grupo sila at para planuhin kung paano nila patayin ang Panginoon Hesus. Ito yung masasama. Actually po sa totoo lang, bakit nilang Panginoon Kristo gustong patayin? Hindi sapagkat ng Kristo ng gamot, sapagkat nainggit sila sa Panginoon. Kasi ang mga tao, followers ng Panginoon, ang dami, libo-libo sila wala. Para bagang yung atensyon nakuha sa kanila, napunta sa Panginoon. This time, hinahanapan nila ang Panginoon ng kasalanan. Ito po mga kapatid. Isa pang instance dito, pinagbibintangan naman ang mga alagad, hindi lang si Jesus. Ito Matthew 12, talatang 1. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat. Sabat na naman to. Sa mga bukirin ng trigo at nangagugutom ang kanyang mga alagad at nangagsimulang magsikitil ng mga uway at magsikain. Sino po ang nagugutom at nagsikitil? Ang mga alagad. Ang sumbong ng iba, ito po ang follow-up na nilabag talaga ni Jesus ang araw ng Sabat. Ang totoo niyan, hindi naman si Jesus mga alagad yan At saka ikalawa, hindi naman paglabag yan sa mata ng Diyos Sa mata ng Diyos po, sila nagugutom, pakainin. Talatang 2. Datapat pagkakita nito ng mga Pariseo, di mga Hudyo tuli. Kanina, Hudyo yon. Ito naman, Hudyo rin, mga Parisyong grupo lang. Siktang Pariseo, mga Hudyo rin. Ay sinabi niya sa kanila, tingnan mo, ginawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Kung ako siguro present din sa panahon yun, magtatanong ako sa kanila, anong bersikulo sa Bible na hindi mabuti ang pakainin ng taong nagugutom? Tiyakay ko sa inyo, mapatid, walang bawal. At hindi yan bawal. Ipapatunay ko sa inyo mamaya kung anong gusto ng Diyos ang patitigilin sa araw ng Sabat. Kasi ang iba, napaka-stricto. Ang problema lang nito mga taong ibang, sundin nyo talaga ito. Napaka-problema nito mga taong stricto. Gusto lang sundin ng mga kautusan ng Diyos habang sila naman mismo ang lumalabag. May gana pang magsabi, bakit nyo nilabag? Dapat sinunod ninyo. Ay siya mismong nagsalita, lumalabag This time, atin pong tinituwid, mahal ko mga kapatid, na hindi po nagkasala ang mga alagad. Bakit? Tingnan natin. Alang naman kakampi tayo sa mga Parisyong naiinggit at gusto po matay kay Kristo. Doon tayo kay Kristo kasi siya ang ating master. Ito po ang sinabi, mahal kong mga kapatid. Talatang 7, may kasalanan ba ang mga taong sinabi nilang may kasalanan? Ayon sa mata ng Diyos na nakatang tao siyang ating Panginoon Jesus, ito ang nangyari. Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Sa mata ng mga Hudyo, kasalanan. Sa mata ng mga Hudyo, paglabag. Sa mata ng mga Hudyong gustong pumatay kay Kristo, ito'y maling gawain sa araw Sabat. Anong sabi ni Kristo Jesus? Huwag sana ninyong hatulan. Huwag nyo sanang hatulan o sabihin sila'y may kasalanan. Sabi niya ay huwag at hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Bakit? Talatang 8. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Dito, mahal kong mga kapatid, atin pong makita ang pagtutuwid. Bakit po? Sapagkat sa mata ng Diyos, hindi ito kasalanan. Halimbawa, Matthew 12, talatang 9. Pakinggan nyo po ito. Salamat po at may PowerPoint na tayo. Di na baling maliit akong nakikita dito sa gilid, basta malaking mga litra inyong mabasa. Ang malaga yung litra. Ito po ang sabi, Matthew 12, talatang 9. At siya'y umalis doon at pumasok sinugugan nila. Matthew 12, verse 10. At narito may isang tao na tuyo ang isang kamay. Isang pangyari naman ito. At sa kanya itinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y kanilang may sumbong. So, anito namang grupo ng mga tao. Para lang may sumbong si Jesus. Tanong, matuwid ba raw? Mabuti ba ang magpagaling sa araw ng Sabat? Yan ang sabi ng Panginoong Diyos. Ito pang sabi. Talatang 11. At sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus sa kanila, sino kaya sa inyo, ito yung sinabi ko kanina, no? Na kung merong isang tupa, na kung nahulog ito sa isang hukay, sa araw ng Sabat,
ay hindi ba ninyo aabutin at hahanguin? Ang totoo niyan, ang mga Hudyo, pag kami nahulog, kinukuha nila. Ito ang sabi ng Panginoon. Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Kaya nga po, pag sinabi ni Mr. Soriano na nilabag na ni Jesus ang araw ng Sabat, tapos kanya pang ibinuntod doon kay Juan na si Juan daw may sabi, mali. Sinulat lang ni Juan ang kanyang narinig at nakita. Hindi si Juan ang nag-akusa sa Panginoong Hesus. Ang nag-akusa, mga Hudyo. Ang nag-akusa, mga Parsyo. Sa talatang ito, para lang may maisumbong sila para si Kristo'y kanila pong maihabla, kanila pong maisakdal, at para pong masabing makasalanan. Bakit? Dahil lang sa inggit. Yan po ang katotohanan dyan. Ito pa po, mga kapatid, itutuwid natin ha. Sinabi ng talatang 13, nang magkagayon sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya at napauling walang sakit. Nagaya ng isa. Matthew 12:14. Datapat nagsialis ang mga Pariseo. O napahiya itong mga Pariseo, umalis. At nangagpulong laban sa kanya kung paanong siya'y maipupuksa. Ang sasama ng mga taong to. Tinaguri ang mga religious leaders, pero ang kanilang ginagawa, pinaplanuhan nila lagi ang Panginoon na patayin. Tapos dito ka pa makinig sa Pariseo. Tapos dito ka pa sumunod sa mga Pariseo. Dito ka pa kakampi sa mga Pariseo. Para sa mga Pariseo, nilabag. Para kay Kristo Jesus, hindi nilabag. Bakit? Pagligtas ng buhay. Saan ka gusto pumanig? Sa Pariseo o sa Diyos? Sa Diyos o Pariseo? Kung gusto mo pumanig sa Diyos, ipangilin mong araw ng Sabat at bantayan mo ayon sa plano at kagustuhan ng Diyos. At huwag doon sa kung anong sumbong ng mga Pariseo. I hope po naging malinaw ito sa inyo. Okay? Now, sa Exodo 34 talatang 21, ito yung dapat huwag mong gawin sa araw ng Sabat, hindi yung pagligtas ng buhay. Exodo 34:21. 6 na araw na gagawa ka, ngunit sa 7 araw ay pamamahinga o Sabat. Sa panahon ng pagbubukid at sa pag-aani ay magpahinga ka. Ito po yung ipagpahinga mo. Ito yung mga secular works. Yung pong pagligtas ng buhay, yun po heroism, kumbaga. Niligtas mo ang buhay na may buhay, lalo tigit yung mga taong naaanod na. Ito po, nangyari to sa amin. Hindi ko sinasabing hero ako ha. Sa araw ng Sabat po, may naanod. Kasi ilog eh. At kami po ay tatawid sa ilog kasi pupunta kami ng simbahan. Nakabarong. Nakita ko yung isang bata ay inaanod. Wala akong magawa. Hindi ko inisip yung kadilikaduhan o kahirapan o baka ako'y mamatay. Tumalon ako, sinagip ko ang bata. Araw ng Sabat. Ito pa. Sa araw ng Sabat, nung ako'y naglakad, misyonary pa po ako noon sa mga nitibong manubo sa Bukidnon, ay nakita ko ang laki ng tiyan ng babae, hindi sapagkat buntis. Meron pala siyang sakit na elephantiasis. Hirap na hirap siyang huminga. Sinabihan kong aking mga estudyante, dalaan natin sa ospital, araw po ng Sabado yun. Dinala namin. Araw ng Sabado, nangyari din po ito dito sa Palawan. Isang bahay na susunog. Bakit? May isang bata, inis na inis sa bubuyog. Ay, ang bubuyog nandoon sa bubong. So, anong ginawa? Kumuha po siya ng apoy sa buho at kanya pong tinusok at sunugin niya. Walang isip ang bata eh. Siyempre, bata pa, no? Kugon yung atip eh. Adi sunog. Nagliliyab. Araw ng Sabat, naglalakad kami. Balik kami, kuha ng timba. Inapuli namin sa araw ng Sabat. Bakit? Pagligtas ng buhay. Pero pagdating sa pagbubukid at pag-aani, makakapaghintay yan sa 6 na araw. Pwede yan gawin. Hindi lang po yan. Pati business natin. Yan ang gusto ng Panginoon, itigil natin. Sa araw ng Sabat, araw ng pamahinga galing sa ating mga business works at araw naman pagsamba. Pero sa ating pagpuntay, may nakita tayong mga emergency tulad ng pagsagip ng buhay, sagapin ang buhay, hindi yun masama. Yan po nililinaw po natin mga kapatid. No? Kasi ang iba kasi wala talaga sa tamang hulog, wala sa tamang lugar. Ang iniisip patungkol sa tinatawag nating
pangingilin ng Sabat. Palibasa, hindi nga nangingilin, hindi ganong naintindihan or ayaw talagang umintindi. Ito pa, Isaiah 58, talatang 13. If you kept the Sabbath holy, English ito ng konti, not having your own fun and business, ano daw? Huwag magkaroon ng business arong Sabat. On that day, but enjoying the Sabbath, speaking of it with delight, as the Lord is what you do, not following your own desires and pleasure, not talking idly. Dito po, tinutukoy yung bang gimmick-gimmick mo dyan, mga katuwaan papuntang beach, huwag sa araw ng Sabat. Na hindi ko naman sinasabi may beach dyan. Ibig sabihin your own fun. Sa iyong pagpunta ng beach at saan pang mga bagay, it's a fun for you, pero ang sabi ng Biblia, don't do it. And don't do any business. Pagninegosyo. Ang tindahan, sarado. Ito lang pong problema ng iba pong mananampalatayang Adventista. Alam nila itong Sabat. Alam. Pero meron talagang iba na kailangan pa rin bigyan ng unawa at bigyan po ng panahon to grow. Saan pa yung araw ng Sabat? Nagbubukas pa rin sila. Hindi nga bukas ang harap, pero bukas ang likod. Business pa rin. Hindi maganda. Tayo mga Adventista nagtuturo kung ano ang tama. Dapat lahat tayo ay susunod. By the way, hindi naman talaga lahat susunod. Bakit? Ang estudyante nga ng Panginoon Jesus, disipulo niya, 12 lang eh. May Judas pa talaga. Kaya meron talagang hindi masunurin din. Pero hindi ibig sabihin kung ang iba hindi masunurin, idamay mo na lang ang lahat. Tulad ng iba, may isang sabarista raw nahulog sa kanila sa kalasingan. Sagot agad ng mga taong Katoliko. Tingnan mo itong mga sabarista. Pasabi-sabing alak, di daw pwede. Di mainom. Pero itong mga sabarista nahulog sa kanal. Mga isang tao lang naman nahulog, damay lahat. Ito namang taong namintas, kahapon lang nahulog sa kanal sa kalasingan eh. Hindi naman tama. Okay? So dito po makita natin business. I hope you understand. Okay. Now, ano bang nangyari dito sa ating bigla lang siyang nawawala. Okay? Alright, dito po tayo sa ikalawang sabi ni Soriano patungkol po sa ikalawa niyang sinasabi. Ito po, mga kapatid, nilakihan ko talagang sabi ni Soriano. Kung gusto niyo pong i-forward ko sa inyo ang video niya, pwede kong i-forward ninyo. Yan ang sinabi niya. Ito ang sabi niya. Palibasay, ang Ten Commandments ay isinulat sa bato, sa 2 tapyas, ay walang hanggan na lang, I disagree. Ito ha? Ang kautusan daw ng Diyos, palibasa isinulat daw sa 2 tapyas na bato, walang hanggan na lang ba daw? I disagree. Grabe. Nalala ko tuloy yung programa sa Amerika, Mr. Judge Brown. Sabi noong judge, sige magsalita ka. Sabi niya, I'm a lawyer. Sabi niya, lawyer daw siya. Alam niyo po kung ano nangyari mga kapatid? Talo ang lawyer na isinuplong or isang lawyer na inireklamo. Sabi ng judge, ikaw ay mali, ikay ganito-ganito. Sabi ba naman ng lawyer, I beg to disagree. Mr. Judge, I am a lawyer. Sabi naman ng judge, yes, I know. You're a lawyer. But I am your judge now. So I judge you. O di, convicted siya. Diyos pa ang i-disagree mo? Kung wala na ang 10 Commandments at hindi eternal, tanong ko sa iyo, anong ipinalit niya para lamang mag-disagree ka? Sabi niya, palibasa ang 10 Commandments isulat sa bato, bato matibay yun. Sa 2 tapyas, ay walang hanggan na lang, I disagree. Ang dugtong pa niya ito, kung mag-stick ka sa 10 Commandments, ay maling-mali yan. Ang bautismo mahalaga din. Bakit wala sa 10 Commandments?
mas mahalaga pa ang bautismo kaysa Ten Commandments. Mamaya po ating i-discuss din po yan, di bandang huli niya sa bandang ibaba. Dito lang muna po tayo sa unang linya o sa unang para po niya. Palibas ay ang Ten Commandments ay sinulat sa bato, sa dalawang tapyas ay walang hanggan na lang. Sabi niya, I disagree. Now, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ang kautusan ba ng Diyos ay talaga bang nawala doon sa bagong tipan? Kasi sabi niya, natigil na kaya nga nag-disagree siya. Totoo ba ang Ten Commandments ng Diyos ay nakansila na, naalis na, naipako na sa cross, at di na dapat sundin? Tanungin natin ang Biblia. Ito pong sinabi ng Panginoong Hesus. Tingnan po natin. Ayon po mga kapatid sa dakilang Diyos, sa aklat po ng Awit 89:34, ang tipan ko'y hindi ko sisirain. O malinaw yan. Yang iba naman nag-isip na ang tipan ng Diyos wala na, sinira na. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. 89:35, minsan ay sumampa ko sa pamamagitan ng aking kabanalan. Hindi ako magbubulaan kay David. Ibig sabihin, hindi ako magsisinungaling. Kung anong sinabi ko, hindi ko sisirain. Hindi ko babaguhin. Sabi naman ng iba, binago na ng Diyos, pinatigil na ng Diyos. Ang sagot ko naman, maniwala ako sa Diyos, hindi ako maniwala sa iyo. Yan po ang katotohanan diyan. Isa pa. 1 Timoteo 6:13-14. 13, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos. Si Apostol Pablo to, sabi niya kay Timoteo, bumubuhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus. 14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. Tanong, ano daw ang dapat tuparin? Ang mga utos. Anong klaseng mga utos na dapat tuparin? Dapat manatiling walang dungis, walang kapintasan hanggang kailan? Sa panahong nabubuhay si Kristo? Sa panahon si Kristo napako sa krus? Hindi. Hanggang sa muling pagpapakita ng Panginoong Kristo sa ikalawa. Tanong, nagpakita na ba ang Panginoong Kristo sa ikalawa? Sagot, wala pa. In short, hanggang ngayon, ang kautusan ng Diyos ay nananatili, kaya mali ang kaisipan. I disagree na nagpatuloy daw. Ay malaking mali yon. Ay diyan nga, hanggang sa pagparito pa ng Kristo, susundin. Ay hindi pa dumating. Ay di hanggang ngayon, tuloy-tuloy tayo. Kasi ang pagsunod, hanggang. Yun po yun mga kapatid. Para bang ganito? Hanggang matapos mo ang grade 6, saka palang gagraduate. Kung matapos mo ang grade 12, saka kapag gagraduate sa high school. Kung matapos mo hanggang first year college to fourth year college, saka ka palang makapag-graduate o makapagmarcha. Ibig sabihin ng hanggang, proseso, nagpapatuloy pa. Yan po, mahal kong mga kapatid. Now, 14:12 ng Apokalipsis. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos at ng pananampalataya kay Jesus. Dito po, 14:12, Apokalipsis. Tandaan nyo ha, ang Apokalipsis ay pinakahuling aklat ng Biblia yan. Malapit-lapit na pong 22 dyan kasi 14 na yan, no? Chapter 22 lang po ang Revelation. Sabi dito ng 14 ng Revelation na malapit nang matapos ang pahina ng buong Biblia kasi Revelation ang pinakauli. Ang mga taong tinutukoy niya banal, matyaga. Ano ang kanilang ginagawa? Dalawa. Nagsitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Common sense! Kung ang kautosan ay napatigil na ni Jesus sa bagong tipan, bakit sa Apokalipsis may sumusunod pa? Kung doon sa Matthew, sa Marcos, Lucas 1, sinabi niya natapos na ang Ten Commandments o natapos ng mga kautosan, ba't may sumusunod pa sa utos ng Diyos? Ang sumulat naman itong Apokalipsis 1 din naman. At ang sumulat ng Juan, na malaking Juan sa Biblia, ay si Apostol Juan na siya rin sumulat dito, mahal ko mga kapatid. Malinaw lamang na hindi totoo na inalis na ng Panginoon ang kautusan. May gana ka pang mag-disagree sa Diyos. Diyos? I-disagree mo? Sobra ka pa sa Diyos. Ni propeta nga ayaw mag-disagree sa Diyos, tao pa. Kalaking mali. Ito po, Ten Commandments ng Diyos, Galatia 3:17 hanggang 19. Ten Commandments ng Diyos to. Living Bible.
Here's what I'm trying to say. Word for word tong Ten Commandments sa Bagong Tipan. Sabi ng iba kasi wala daw Ten Commandments sa Bagong Tipan. Anong wala? Meron. Di mo lang binabasa marahil. Here's what I'm trying to say. God's promise to save through faith. And God wrote this promise down and signed it. Could not be concealed or changed 430 years later when God gave the Ten Commandments. Dito po clear. Ang Ten Commandments na kanyang ibinigay could not be concealed or changed. Tapos sabi ni Mr. Soriano, I disagree. Kasi sa kanya, nawala na raw, na-change na, kansilado na. Sino paniwalaan ko? Ang Biblia o si Soriano? Ang problema lang, bilib na bilib ang maraming membro kay Soriano. Bakit? Yun lang kasi ang pinakikinggan nila lagi. At pagdating sa iba, ayaw na nilang makinig. Ito yung mga taong close-minded. Dalangin ko sa Panginoon, maging open-minded lang. Hindi naman masama ang open-minded. Sabi nga ng Panginoon, suriin nyo ang bawat espiritu kung ito ba'y sa Diyos. Mas maganda ring bagay gawin mo, suriin mo ng sarili mo kung ito ba'y sa Diyos. Naku po, napakadelikado. So, nandyan pa ang Ten Commandments, ha? Ito pa, dagdagan ko pa. Ephesians 6:1 and 2. Children, obey your parents. This is the right things to do because God has placed them in authority over you. Honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments that ends with a promise. Nandiyan ang 10 commandments, word for word yan. Living Bible, Ephesians 6:1 and 2. Ito pa, Living Bible mga kapatid. Galatians 4:24-25. Now this true story is an illustration of God's two ways of helping people. One way was by giving them His laws to obey. Ano daw ang gagawin sa law? To obey. Kay Soriano, disobey. Bakit? I disagree. Tama yan? He did this on Mount Sinai when He gave the 10 commandments to Moses. Mount Sinai, by the way, is called Mount Hagar. Ito po ay ating makita na ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan to obey. Sundin. Ang itinuro naman ng iba, wala na, okay nang labagin, may gana pang magsabing I disagree na hindi naman yon ang sinasabi ng Diyos. Hindi na balik kung mag-disagree ka sa Diyos. Kasalanan mo naman yan. Wala akong pakialam dyan. Ito pa po. Sabi ng Panginoon Kristo, huwag ninyong isiping ako'y naparito, Matthew 5:17-18, upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Kapatid, common sense lang yan at saka sense of the common. Langit at lupa mawala na, tuldok ni kudlit sa kautusan ay di mawawala. Tapos sasabihin mo ba, palibasay nakasulat sa bato ay eternal na lang? I disagree. Hindi nga bato yan eh. Mawala ng langit at ang lupa, ang kautusan ng Diyos nagpapatuloy. Tapos mag-disagree ka pa? Oh, ang tapang naman.